Mabilis lumipas ang oras. 3 buwan pagkaraan, sa kalsada ng dalawang high city, isang lugar na masikip sa tao. Masayang hawak ni Hu ang naghahanap ng master na flyer, dinidikit ito sa daan na ito, nagpapatuloy sa susunod na daan upang magdikit pa. Bigla, lumitaw si Ling Russo, galit na pinunit ang flyer. Sino ang nagpahintulot sa iyo na magdikit ng mga flyers? Nahuli niya si Nando sa gulat, Pagkatapos ay sinabi niya na may matinding pagkapagod, ngunit nawawala na si Master sa loob ng mahigit 1 buwan. Ginamit na namin ang lahat ng paraan ngunit wala pa ring balita. Wala na akong pagpipilian. Gayunpaman, pinigilan siya ni Ling Russo na may malalim na tingin, hindi. Ang katotohanan na nawawala si Hypyangchen ay hinding-hindi maaaring ipahayag sa labas ngayon. Si Master ang protector god ng buong East Yuan. Kung wala siya rito, maraming demons ang dadagsa. Pagkatapos ay sinabi ni Hu, sa kakayahan ng Master na sumasalungat sa langit, hindi siya maaaring balakin ng iba. Maaari bang bumalik siya sa kanyang bayan sa daigdig? Muli siyang pinabulaanan, kung umuwi si Master, hindi siya aalis nang hindi nagpapalam ng ganito. Malamang na may biglaang hindi inaasahang insidente ang nangyari. Nagmungkahi si Zen sa sandaling ito, lahat, huwag kayong magpanik. Huwag kalimutan na ipinagkatiwala natin ang investigasyon sa number 1 detective ng Tuhay City. Naisip ang kanilang sect, nagmungkahi siya, matagal na siyang nag-iimbestiga. May mga bagong clues kamakailan. Lahat, bumalik muna tayo sa sect. Sa Vox Sex Training Ground, nakatayo si Nanduban kasama ang kanyang mga kapatid, nagtataka, hindi ba ang detective na iyon ang mataba mula sa DM ng association? Pinigilan siya ni Hypyangzin mula sa gilid, nagpapakita rin ng mga achievements ng kabilang tao, huwag mong maliitin siya. Sa ibabaw, isa siyang taong mahilig sa pagkababae, ngunit sa totoo lang, mayroon siyang 100% success rate sa paglutas ng mga kaso sa Tuhay City. Agad na lumitaw si Diane CA, masayang sinabi, masyado kayong mabait. Ibinunyag ni Fanga ang katotohanan mula sa gilid, kahit kailan may mahirap na problema. Hindi ba ginagamit mo ang mga larawan ni DM nung para hanapin si Sect Master Hypyang pero kumilos? Tiningnan siya ni Jiangka nang may pagkadismaya, sa madaling salita, kapatid ko si Hypyangchen. Lumingon sa mga disipulo, inilabas niya ang isang item at sinabi, sa pagkakataong ito, dahil sa misteryosong pagkawala, nil-ibot ko ang buong syudad at nakakolekta ako ng ilang mahahalagang pahiwatig. Pag-uusapan natin ang mga ito ng magkasama. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang bookstore na may galit, hiram ni Hypyangchen ang maneskrito ko pero hindi pa niya na ibabalik. Nasaan na siya? Sobra na ito. Tingnan nyo, binigyan ko pa nga siya ng malinaw na illustrated disease chart. May mga bakas pa ng pagdila niya rito. Palabas na sana ako para hanapin siya para mag-ayos ng account nang pumunta si Dayan Cao doon, idinikit ang kanyang placard. Wala ang tao. Matagal nang hindi napunta si Hypyangchen rito. Sa loob, nagsalita si Vang, bet on it. Nagpatuloy ang kabilang tao sa pagsasalaysay, dati, pumupunta siya para maglaro kapag kinakapos sa pera. At bukod pa rito, ang aming madam ay palaging naloloko sa kanya. Pagkatapos, nang dumating siya sa Leang Institute, naakit siya ng Mountain Stronghold Ling Russo. I'm Ling XA, Ichen is my master. Come inside and I'll give you some news. Sa Mountain Stronghold Cathy, I'm a young lady. Esteemed guest, please come inside. Kinabukasan, umalis si Tiangan nang may nanginginig na mga binti ngunit na kaya pa ring magsalita. Nag-research ako magdamag at nakakuha ako ng ilang intel. Namula pa nga siya habang pinag-uusapan ng isang bagay na totally irrelevant. Mga kaibigan ni Hypyang, kung 5 beses kayong pupunta, makakakuha kayo ng 10% diskwento. Sa wakas, sumigaw si Granny Chananyu, what the heck are you on about? Why am I not in the picture? Tiningnan ni Tianggu ang lahat na nanginginig, pagkatapos ay sinabi, relax. Nakita ko lang na sobra kayong stress kaya nagbibiro ako. Napakaraming kaso na akong hinawakan na nawawalang tao at may conclusion na ako. Narinig yun, mukhang medyo kalmado si Yanyu. Gumuhit siya ng larawan ni Hypyang na niyayakap ni Faye. Nagpaikot-ikot si Tiang Gaa. Nang isang melodramatikang kwento, tumakas si Hypyangchen at ang maliit na fox spirit.
Ang kanilang mga star-crossed lovers ay iniwan ang lahat para sa isang malayong paradise kung saan sila ay mamumuhay ng maligaya magpakailanman. Agad siyang sinipa na nagpatalsik ng kanyang mga ngipin mula kay Yanyo. Matagal ko nang pinipigilan ang sarili ko. Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Sumingit ang iba pang mga kapatid na babae, halos gusto ko nang kumilos. Lumingon upang umalis, hindi nakalimutan ni Ling Russo na paalalahanan siya, farewell Head Constable Tian. Wuji sect ay hindi masama ang pagtrato sa iyo. Nagpahiram pa kami ng pera para bayaran ang iyong mga utang dati. Kung hindi mo mahanap ang aming master, kailangan mong bayaran ng 100 beses ang utang at interes. Personal kong wawasakin ang iyong number 1 detective sa Say City. Nanginginig sa takot si Tiang Gaa, tumakbo palayo na may sugatan na katawan. Nako, Ling, huwag kang mag-alala, si Yipiang Shen ay tiyak na nasa isang lugar sa mundo. Kahit kailangan kong hanapin hanggang sa dulo ng daigdig, hahanapin ko siya. Kung hindi ko mahanap ang iyong master, hanapin mo ako. Habang paalis, lumingon siya ng may takot sa perpektong, mabait na goddess Ling Russo na halos maging masama dahil sa kanyang nawawalang master. Nakakatakot iyan. Sa ilalim ng mataas na araw, naguguluhan si Tian Gaa, kakaiba iyon. Paano nawala si Yipiang Shen nang ganun na lang? Baka biglang naging sanggol si Yipiang Shen at nagsisimula ng bagong buhay. Langit ang nakakaalam. Nasaan iyon sa isa pang masikip na lugar na tinatawag na Nanxiang Ling. Ang sinabi ni Tiang Gaa ay naging katotohanan ng si Yipiang, balot sa mga diaper, ay tumingin sa kanya. Napansin ng Demon Slayer na may kakaiba. Nagtutuom na naman siya. Ay, hindi. Binibigyan tayo ng baby Yipiang ng side eye habang umiiyak. Ang Demon Slayer kasama ang 5 Ghost Demon Slayers ay nalito sa maliit na halimaw na napulot niya. Malamang na sinumpa siya. Sa tuwing hindi matatag ang kanyang emosyon, mayroong nangyayaring masama. Naisip ang nakaraan, nagsimula siyang pagpawisan. Noong nakaraang beses, umiyak siya at nagutom, sumabog ang buwan. Ngunit sa totoo lang, ito ay dahil matapos sirain ni Yipiang ang buwan, siya mismo ang lumikha ng isang peking energy moon. Naalala din niya ang nakakahiya na eksena sa kalye na nagpasigaw sa mga tao. Noong nakaraang beses, nagalit siya dahil sa gutom, lahat ng damit ng mga tao ay naging basahan. Tiningnan si Yipiang na umiiyak ng galit, nagtaka siya kung anong gagawin. Pagkatapos ay bahagya niyang binasa ang kanyang labi at sinabi, kailangan nating kontrolin ang kanyang emosyon upang maiwasan siyang magdulot ng sumpa. Kalimutan na, mukhang kailangan kong isakripisyo ang aking katawan upang pasayahin ang maliit na demonyo na ito. Sabi ng Demon Slayer na may mapanuksong postura. Nilapitan ng Demon Slayer ang isang pangit na lalaki at marahan na tinawag, Little Brother, anong kinatatakutan mo? Nag-usap ang mga tao sa paligid nila, Demon Slayer ng 5 Ghost Demon Slayers. Siya ang may pinakamabigat na panlasa. Maging ang matabang lalaki na iyon ay nahihiya. Gusto niya ang makipaglandian sa mga lalaking may ordinaryong hitsura. Palapit sa lalaki, nagtanong si Demon Slayer, guess what I like most about you? Itinuro ng lalaki ang kanyang leeg at sinabi, ito. Gayunpaman, lumapit ang day expert at Nyland iyan, gusto ko ang paraan ng pagtatanggol mo sa iyong sarili mula sa pag-ibig. Nagtanong ang lalaki, bakit mo ako gusto? Nagsimulang akitin ni Demon Slayer ang inosenteng lalaki, gusto ko lang ang mga matabang lalaki na tulad mo. Sabi ng matabang lalaki, hayaan mo akong mag-isip. Noon, pinunit ni Tiny Yipiang ang kanyang mga damit at sumigaw, na nagpahirap sa Demon Slayer. Shit! Ang pagpapalaki ng bata ay napakalaking gastos. Isa na namang set ng damit ang nawala. Maluha-luha na sinisi siya ng lalaki, kaya may anak ka na pala. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo na parang sinamantala, huwag mong isipin na makukulong mo ako. Kahit anong paliwanag niya, hindi ko siya anak. Nakita ko lang siya. Ang eroplano ay naging abis. Ngayon ay oras na para umiyak si Demon Slayers. Ang pagdadala sa kanya ay some ire sa aking love life. Bilasan mo at pakainin siya o masisira ang mundo. Doon, patuloy na bumubulala si Yipiang ng mga banyagang wika. Her REH death is like the wind, always by my side. Pagkatapos, ang eksena ay si Yipiang na kumakain na parang isang gutom na multo na may tumpok ng malalaking mangkok na nakaupo sa tapat niya.
Si The Slayer ay malapit ng mabangkarote. Peste, mamamatay ka rin naman sa loob ng 3 araw, kaya walang silbi ang pagtatago ng pera na ito. Ang pagkuha sa iyo ay parang karma na bumalik para kunin ka. Pagkatapos, bumalik ang eksena sa isang bahay sa kabundukan. Bumalik ako. Ang giba-giba na lugar ay ang pansamantalang base ng Anti-Demon Rebel Army. Masayang sinabi ng mga tao sa loob, Demon Slayer ay bumalik. Nanalo ako. Alam kong hindi niya kayang akitin ang lalaki na iyon na gusto mo. Talunan ako ngayong gabi. Pupunta ako sa brothel para sa matandang babae. Sige, tingnan mong mabuti. Ngumisi si Devilish Ghoul, itinuturo, natalo ka ngayong gabi. Pupunta ka sa pleasure house para sa akin buong gabi, ha? Sumagot si Haen Shu, itinuturo pabalik, hindi. Tingnan mong mabuti. Ikaw ang natalo. Nagdala siya ng lalaki pabalik kasama niya. Noon din, hinihila ni Killer Ghoul si Ipyang pabalik. Dumilim ang mukha ni Devilish Ghoul, kaya may anak na rin sa wakas si Killer Ghoul. Bulong niya, sumingit si Feren Shu, kapag pumunta ka sa pleasure house, tandaan mong matulog sa 5 maiinit na babae, okay. Tumanggi si Devilish Ghoul na matalo, sumanghal pabalik, cut the crap. Tatawagan ko na lang si Ling Russo mula sa Five Mountains Fort. Noon, humakbang pasok si Wine Ghoul na may dalang Shenyuan. Bumalik ako. Pagod na pagod ako ngayon. Namumula siya sa pagod ngunit naiinip din. Nakagawa lang ako ng bagong record para sa pinakamahusay na part-timer. Ako lang ang nag-iisa na nakakuha ng higit sa 2 customer para sa bagong bukas na Lingnan Pleasure House ngayong araw. Walang magawa na tiningnan siya ni Killer Ghoul, kaya mong gawin ang lahat para sa alak, ha? Sumagot si Wine Ghoul, oo naman. Bigla, napansin niya ang isang bagay. Tiningnan ang kamay ni Killer Ghoul na may dalang natutulog na si Ipyang. Nagtanong si Wine Ghoul, isang bata. Nagbibigay pansin si Xiang Yuan. Pinagpapawisan siya ng malamig na inaalala ang bagsik ni Ipyang. Ang nakakapanghinang aura na ito, nakakatakot. Uncle, bakit narito si Uncle? Itinuro ng maliit na ghoul at sumigaw, Killer Ghoul, baliw ka ba? Malapit na tayong mapahamak at kukuha ka ng bata. Alisin mo siya. Sumagot si Killer Ghoul, hindi ba laging kasama mo si Little Beo? Ipinaliwanag ni Wine Ghoul, hindi kayang ihambing ang isang normal na bata kay Little Beo na may dragon bloodline. May ihi siya sa takot kapag malapit lang sa kanya. Ngunit nang tumingin siya sa ibaba, tulala si Wine Ghoul. Paulit-ulit na nagpapakumbaba si Xiang Yuan, Uncle, sorry. Malamang na hindi sapat ang gawa ni Little Ba, kaya ikaw mismo ang dumating dito. Sorry, Little Ba ay hindi nagagawin ulit. Nagtaka ang 2 babae sa kanila, Little Bao, anong ginagawa mo? Naisip ni Shen Yuan, shit, hindi pwedeng mailantad ang pagpapanggap ni Uncle bilang bata. Namutla ang kanyang mukha at lihim siyang nagpasya, kailangan kong pagtakpan si Uncle o patayin ko na lang si Wine Ghoul at tapusin na ito. Nakatayo doon na nanginginig, nagkomento si Devilish Ghoul, Little Beo lumuluhod at sumasamba sa kanyang bagong kaibigan. Napaka-maalalahanin niya. Nang tumangala si Funo, kinunot niya ang kanyang noo at inihayag, hindi maganda. Tumayo siya at sumigaw, may papalapit sa atin at marami sila. Agad na seryoso ang kanilang 4. Sa labas, mayroon na ngayong 3 malalaking airships. Ang extermination squad ng Human Affairs Council. Nakilala ang 3 figure, binalaan ni Funo ang kanyang mga kasama. Iyan ang 3 malalaking demon emissaries ng Human Affairs Council at may plano silang paksay ng sangkatauhan. Na-track tayo. Anong gagawin natin? Natatakot ako na may traidor sa atin na nagbunyag ng ating lokasyon. Habang lumabas ang kanilang 4, sinabi ni Killer Ghoul, haharapin namin sila. Mukhang natuklasan ang tangka ng Human Resistance na paslangin ang chairman ng Human Affairs Council. Idinagdag ni Devilish Ghoul, ito ay isang malaking gulo. Sa sandaling iyon, tumalon ang 3 demon emissaries mula sa kanilang mga airships. Lumapag sila, winasak ang lupa. Sumugod si Devilish Ghoul na sumisigaw, hindi pa natin nakuha ang divine artifact. Ang pagpatay sa kanila ay hindi katumbas ng 3 malalaking demon emissaries. Ngunit tumalon si Killer Ghoul upang pigilan siya, sinabing, hayaan mo akong humawak nito. Gamitin mo ang iyong natatanging kakayahan upang ilipat ang lahat sa kalawakan ng mabilis.
Mayroon siyang mga dahilan para gawin iyon, hindi naman natin sila matatalo. Mas mabuti kung ako lang ang mamatay.